Ang mainit na balita ngayon ay ang pagpatawag sa 18 mga ex-Marines na pinatawag ng NBI at sinamahan ng kanilang mga abogado at sinama pa dito sila Mike Defensor at ang kanyang asawa para sa isang investigasyon di umano ng National Bureau of Investigation alinsunod sa subpoena na kanilang in-issue. Ang tanong ng taong bayan, may basihan nga ba ang pagpapatawag na ito ng NBI at bakit pumayag ang mga marino, ang mga ex-marines at ang kanyang mga abogado para sila ay magpunta sa NBI. Pag-usapan po natin sa araw na ito yan. Ito po si Attorney Mike Operario. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa pagpunta po ng mga tao na ito, ng mga ex-marines sa NBI, ang tanong ng marami, sila ba ay nagpasaklaw na dun sa jurisdiksyon ng NBI? At ano nga ba yung totoong jurisdiksyon ng NBI? May kapangyarihan nga ba sila na ipatawag ang 18 Marines para sa isang investigasyon di umano? Yung kaso po na ito ay nadaanan ko na noon. Meron akong isang kliyente na inisyuhan din ng subpoena ng NBI na ang kaso na di umano na siya iniimbestigahan ay usurpation of real rights. Ito ay tungkol lamang dun sa mga illegal na pagbebenta ng lupa o pagbili ng lupa. At dahil dito, inisyuhan siya ng subpoena at pinapupunta pa sa NBI. Ang suspetsya ko noon ay malamang yung kalaban niya, mayroong kakilala sa NBI o mayroong impluensya sa loob ng ahensya at pina-issuean siya ng subpoena. At bakit ko sinabi yon? Sapagkat hindi po saklaw ng jurisdiction ng NBI yung ganong klase ng mga kaso, yung usurpation of real rights. As a matter of fact, under Section 5 ng Republic Act number 10867 o yung NBI Modernization Act, limitado po ang jurisdiction, ang original jurisdiction ng NBI. Under Section 5, meron lang po silang jurisdiction on human trafficking cases in airports in the Philippines, extrajudicial killings committed by state security forces against media practitioners and activists, and killings of justices and judges, violations of Republic Act number 10175, otherwise known as the Cybercrime Prevention Act, cases referred by the Interagency Anti-Graft Coordinating Council, violations of the anti-dummy law, cases involving threats to security or assaults against persons of the President, Vice President, Senate President, Speaker of the House of Representatives, Chief Justice of the Supreme Court. Transnational crimes pursuant to existing international agreements, identification of dead victims in case of mass fatality incidents caused by natural disasters, and violation of commercial, economic, and financial white-collar crimes. Exception lamang po dito ay kung mayroong specific na kautusan ang presidente sa pamamagitan ng Department of Justice Secretary na mag-conduct ng investigation when public interest so requires. Sa kaso po ng mga 18 Marines here, ano pong krimen ang supposedly sila ay involved para sila ay ma-subject doon sa investigation ng NBI. Ang investigation po, ang power to issue subpoena ng NBI dapat po ay in relation to a case that is pending before it or that is under investigation by the NBI. Sa kaso po ng 18 marino, ano kaya ang kaso na kanilang na-commit na kung saan sila ay iniimbestigahan na ngayon ay di umano ay sumasaklaw sa jurisdiction ng NBI. Parang hindi po malinaw kung ano yung kanilang krimen na ginawa, bakit sila iniimbestigahan. Kung mayroon naman pong krimen na sila ay nagawa, pinagsususpensyahan at sila ay iniimbestigahan, this will be in the nature of a custodial investigation, or investigasyon kaugnay sa anumang krimen na kung saan tama si Attorney Topacio na pwedeng i-invoke ng mga marino ngayon at ng iba pang mga pinatawag ng NBI yung kanilang right to remain silent. Kaya itong investigasyon ng NBI, apparently, ang purpose nito, I think malinaw ito sa lahat ng mga Pilipino. Kahit na yung kumakampi kay BBM o sa administrasyon at yung mga laban sa administrasyon, lahat malinaw sa kanila na ang purpose ng investigation na ito is to harass yung mga 18 witnesses.
At yung 18 witnesses na ito na nagsasabi na mayroong katiwalian na nangyari doon sa distribution o yung mga kickbacks tungkol dito sa flood control projects. At kaugnay nito, meron pang hiwalay na supposedly investigasyon ang ombudsman. At ang iimbestigahan, hindi yung aligasyon doon sa affidavits ng 18 marino. Ang iniimbestigahan, kagaya ng ginagawa ng NBI, yung mga testigo, yung mga nagsasabing may katiwalian nangyari. At dito nga po sa Pilipinas, kakaiba, no? Kung sino yung mga nagrereklamo o sino yung mga testigo, sila yung iniimbestigahan. Ayon nga sa isang post, an old quote, kapag daw sa isang lugar ang mga nagsusumbong ng krimen ang iniimbestigahan at hindi ang mga kriminal, alam mo na yung nasa gobyerno ay siya ring mga kriminal. Sa sitwasyon po na ito, parang hindi na maitatanggi ng pamahalaan na ang kanilang ginagawa doon sa mga nagtitistigo laban kay BBM, laban sa administrasyon, ay siyang patuloy na ginigipit. Nag-umpisa ito nung magsalita si Diskaya, ang mga Diskaya, laban kay BBM. At sa administrasyon, actually, yung mga Diskaya, hindi pa nga binanggit si BBM. Ano? Nakarating pa lang sila hanggang kay Martin Romualdez. And then, boom! Nagpalit ng liderato ng Senado. Nawala na yung mga ibang mga iniimbisigahan. Naging target na yung mga Diskaya. Diniscredit na yung mga Diskaya. Yung mga contractors na wala na doon sa usapan. At si Martin Romualdez na wala na sa investigasyon ng Blue Ribbon hanggang sa kasalukuyan. Si Ping Lacson pilit na tinatago sa kanyang investigasyon yung mga dapat na managot. Wala siyang pinatawag na iba pang mga in-expose pa niya ng mga contractors. Ang naging target lang ngayon, makikita nyo, is an organized and systematic demolition of the 18 Marines mula sa NBI, Ombudsman, sa Senate Blue Ribbon Committee. Ang target nila lahat yung kredibilidad ng 18 testigo. 18 testigo na nagsasabi na mayroong katiwalian. At imbis na imbisigahan yung kanilang sinisiwalat na katiwalian, ang iniimbisigahan yung mga nagtitistigo. Obviously, para sa maraming mga tao, sa aking opinion, at sa opinion ng marami na nanonood, ang stratehiyang ginagawa ng pamahalaan ay ini-intimidate ang mga witnesses, pati na nga yung abogado na nagnotaryo lang ng apidabit ng mga tao na ito ay kanilang hinaharas, pinatawag di umano sa isang investigasyon to validate, pero that is already a form of harassment. Just to tell the world, all the lawyers, pati mga abogado, mga notaryo publiko, na pag dumaan sa inyo ang isa pang kaso na kagaya nito, huwag nyo na itong nonotaryohan. Otherwise, iimbestigahan namin kayo. Kaya ngayon, aking sinasabi sa inyo, noon pa, hanggang sa kasalukuyan, ito ang aking sinasabi sa aking opinyon, sa aking sapantaha, sa aking pagmamasid. Ang demokrasya natin is in peril. Nasa bingid ng alanganin ang demokrasya ng ating bansa. There appears to be like a silent martial law that is declared dito sa ating bansa. Ang tanong dyan, hanggang kailan kaya mananahimik ang mamamayan? Hanggang kailan mananahimik pati ang mga sundalo, mga ordinaryong sundalo na tingin ko ay naaapi sa ganitong klase ng sitwasyon. Ang mahalaga lang po dito, tayong lahat ay nakakaalam ng kung anong estado ng batas, kung ano ang ating mga karapatan, sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.